Lalo pang nabawasan ng mga Pilipinong walang trabaho nitong nagdaang holiday season. Ang kaso, ang mga may trabaho naman, naghahanap pa ng racket. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Kasabay ng nagdaang holiday season, dumami ang natanggap sa trabaho. Kabilang sa mga tumanggap ng empleyado ang sektor ng agrikultura, retail trade o mga nagbebenta ng produkto at accommodation at food service. Kaya naman itong Nobyembre, bumaba lalo ang unemployment rate sa 3.6%. Katumbas yan ang 1.83 milyong Pinoy na walang trabaho. Kumpara yan sa higit 2 milyong walang trabaho noong Oktubre. Ang antas na yan ang pinakamababa sa loob ng 18 taon. Pero kahit mas marami na ang may trabaho, marami pa rin sa kanila ang naghahanap ng racket. Kaya tumaas sa 5.79 milyong Pilipino ang maituturing na underemployed o naghahanap ng dagdag trabaho. Pag fourth quarter, because of the holidays, no? Maraming mga activities tayo. So doon namin nakita na tumaas yung bilang ng mga employed. That's typical, tumaas yung number of employed and not all of them to be absorbed in terms of the full employment. Kabilang sa mga rumarakit si Randy. Umiikot siya sa Quezon City bilang lumpia vendor. Pag naubos na ang paninda, sumasideline siya bilang construction worker hanggang gabi. Hindi na muna kasi nagtrabaho ang kanyang asawa matapos manganak. Ako din po yung inaasa ng asawa ko at anak ko eh. Tsaka yung ano din, parang para makaraos din sa maghapon na bilihin. Sa pagod na rin pero kakayanin dahil sa pamilya na. Ang National Economic and Development Authority o NEDA, aminadong unti-unting nababawasan ang mga aktibong naghahanap o nananatili sa trabaho para magbalik-aral at tutukan ng pamilya sa bahay. Kaya tinutulak ng NEDA ang pagpapalakas ng digitalization para pwedeng magtrabaho ang marami kahit nasa bahay. Patuloy din ang paghikayat ng gobyerno sa mga investors na mamuhunan sa bansa, partikular sa infrastruktura pati na rin sa upskilling ng mga empleyado. Tiwala ang Department of Finance na magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng bilang ng walang trabaho hanggang matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.